Sa malayong baryo ng sanlibutan, may isang matandang kwento tungkol sa isang misteryosong pagkain na tinatawag nilang ang huling tikim. Sinasabing ang sino mang kumain nito ay magkakaroon ng swerte sa buhay. Ngunit kapalit nito ay isang nakakatakot na sumpa. Isang gabi, si Aling Marta, isang babaeng balo na naghihirap sa buhay, ay naglakad pa uwi mula sa palengke. Bigla siyang natisod sa isang maliit na kahon na nakalagay sa gitna ng daan. Binuksan niya ito at nakita ang isang piraso ng kakanin na kumikinang sa dilim. Naalala niya ang kwento ng huling tikim at sa kabila ng takot, kinain niya ito. Sa loob ng ilang araw, nagbago ang kanyang buhay. Dumami ang kanyang kita at tila lahat ng kanyang problema ay nawala. Ngunit isang gabi, habang natutulog siya, narinig niya ang mahinang pagtunog ng kampana. Bumangon siya at sumunod sa tunog, na humantong sa kanya sa isang lumang simbahan sa gitna ng kagubatan. Sa loob, nakita niya ang isang mahabang hapag na puno ng pagkain. Sa dulo ng hapag, may isang upuan na tila para sa kanya. Umupo siya at biglang nagpakita ang mga anino ng mga taong kinain na rin ang huling tikim sa nakaraan. Parehong-pareho sila ng itsura, payat, maputla, at puno ng takot. Isang malalim na boses ang nagsalita mula sa dilim. Ang huling tikim ay hindi regalo, kundi isang sumpa, kapalit ng iyong swerte. Ang iyong kaluluwa ay magiging bahagi na ng hapag na ito magpakailanman. Nagtangkang tumakbo si Aling Marta. Ngunit ang kanyang mga paa ay parang nakakadena sa sahig. Ang mga anino ay lumapit sa kanya at unti-unting nawala ang kanyang malay. Kinabukasan, ang kanyang bahay ay natagpo ang walang laman, maliban sa isang piraso ng kakanin na nakalagay sa mesa, handa na para sa susunod na magkakamali. At sa baryo ng sanlibutan, ang kwento ng ang huling tikim ay patuloy na ikinukuwento bilang babala sa mga naghahangad ng swerte sa maling paraan. Huwag mong hayaang mangyari ito sa iyo. Mag-ingat sa mga lugar na iniwasan ng iba. May mga kwentong hindi dapat tuklasin at may mga lihim na mas mabuting manatili sa dilim. Kung natatakot ka, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong kwento ng kababalaghan. Huwag kalimutan i-share ang kwento na ito sa mga kaibigan mo at mag-comment kung gusto mong marinig pa ang iba pang mga kwento ng kaluluwa. Salamat sa panunood. Hanggang sa susunod.